Yo, what is up guys? Magandang hapon po ulit. At ngayon may topic po tayo dito about sa question ni sir na tungkol sa dragging ng kanyang clutch. At isa pa yung kung ano daw po ba yung sprocket na pwedeng isalpak dito sa engine sprocket na pwedeng isalpak dito sa MSX 200. So, it's either ang Lifan CG na 200. Kung wala po kayong mahanapan na ganon, TMX 155 po. Ayan. So, ayan, bibigyan ko po si sir ng tips at mga options na pwedeng i-apply na baka sakali makatulong sa clutch niya. Ang pwedeng pagdahilan ng malfunction ng clutch or pag-dragging ng clutch. Notice ko po yan dito rin sa MSX natin na kapag ginagamit ko po siya. Minsan po hindi fully nag-i-engage yung kanyang clutch. May naririnig ka na parang ganon. Bago siya kumagat ng maayos. So, pwede nyo po i-check sir yung kanyang clutch housing, yung sa mismong pinapasukan ng yung mga friction plates at saka yung clutch lining kung saan siya pumapasok. Sukan niya po na parang kung saan siya nagsislide. Check nyo po kung baka nagkakaroon na po siya ng groove. Papakita ko na lang po yung pictures dito sa video, yung pino-point out ko po. Yan, check nyo po yan, baka nagkakaroon na siya ng groove kasi yan po yung dahilan minsan kung bakit pagka nag-engage ka na ng clutch mo, hindi siya smooth na pumapasok. Siyempre po, nagkakaroon ng groove, yung mga groove na yan, yung causes po niyan, siyempre, isa, yung sa lifespan na rin, yung sa katagalan na rin, kalumaan na rin ng makina, madalas ginagamit sa pambundok or paakyat. Mga option na pwedeng gawin ni sir, check nyo po sir, yung yung clutch nyo. Baklasin nyo po, mas maigi po kung may kilala kayong mekaniko para hindi na po kayo hassle. Marunong naman po kayo, baklasin nyo lang po yung itong case na to nasa clutch side. Check nyo po yung clutch housing nyo kung okay pa or kung may may mga groove na. So kung meron mga groove, tapos kung meron po kayong file yung ano ba tawag nito, yung balag kung sa amin Sorry. Basta yung file na flat, pwede nyo po siyang liyahin kumbaga para maging smooth po ulit yung pasok ng mga clutch lining natin. At isa pa po, kung nakita nyo pong okay pa naman yung clutch housing mo, wala pa naman siya mga groove. At saka isa pa kasi, notice ko dito sa MSX 200 natin na kapag nakaramdam na siya ng init, ayan, humihina na yung compression na binibigay ng mga springs niya, ng mga clutch springs niya. So, kung okay naman yung yung clutch lining mo, yung clutch housing mo, okay naman siya, suggest ko po magpalit kayo ng magandang brand na klaseng clutch spring. Ayan. At saka para sa akin po suggestion ko na lang, yung clutch spring po na pwede nyong gamitin, yung para sa akin yung kayong gumamit ng JVT na brand. Same lang naman po sila na pwedeng pang TMX. Ayan, pasok po yung TMX na clutch spring. Tapos sir, kung na-check mo na po yung clutch mo na okay naman yung mga lining mo, yung mga friction plate mo, yung housing mo, okay naman siya, yung spring mo, okay naman, yung clearance ng clutch lever mo, hindi naman siya masyadong mataas, hindi naman siya masyadong mababa, I suggest po na magpalit na lang kayo ng mismong buong clutch housing na pang TMX talaga. Tsaka ayan po, ugaliin po natin na magpalit palagi ng oil kada nakikita mo sa sight glass, or kung hindi man check mo minsan yung dipstick ng ng makina mo, yung oil mo kung okay pa ba or maitim na. Nakakaapekto rin po yun ng smooth na pagpasok ng ng shifting natin. So, magandang hobby talaga na na maselan tayo sa oil. I mean, maalaga tayo sa oil. Every time na gagamitin natin or pagkatapos natin gamitin, chine-check natin yung level palagi at saka yung color niya, yung viscosity niya pa. Ugaliin po natin na ayan, hindi lang po tungkol sa oil. Hindi lang po tungkol sa clutch. Ugaliin po natin na tuwing gagamit ng motor or pagkatapos gumamit ng motor, check po natin yung mga preno, ayan, yung mga lights. Sorry, wala pong mga lights yan Mga wirings niya po, yung mga tension ng kadena natin, pressure ng gulong natin, ayan. Para safe po tayo palagi sa mga biyahe natin at iwas aberya po. So ayan, uulitin ko po, tungkol po sa clutch natin, mapa MSX man or kahit anong ibang brand man ng motor,
I-check lang po natin yung mismong clutch natin, yung clutch lining, clutch housing, kung okay pa siya, wala pa siyang mga groove na sumasagabal sa pagpasok tsaka paglabas ng sa pag-engage at tsaka sa pag-disengage ng clutch natin. Yung clutch springs nyo, check nyo rin po kung okay pa ba yung tension niya, malakas pa po ba. Clutch lever po natin, check po ninyo kung hindi po masyadong mababa, hindi masyadong mataas. Kasi malaking factor din po yung tungkol sa clutch natin, yung hindi siya masyadong mababa, hindi siya masyadong mataas. Pagka masyadong mababa naman po, minsan mahirap ipasok yung mga gear natin. Kahit ayan, kunwari naka fully disengaged clutch ka, tumatakbo yung motor. Kahit minsan masyadong mataas yung clutch mo, yung tipong hanggang dito pa lang nagdi-disengage na siya. So, hindi lumalapat ng maayos yung friction plate mo, tsaka yung clutch lining mo. Ayan, mabilis din po mapupudpod yan. So, ayan lang po. Sana po nakatulong ako. At nga pala, favor ko lang po pala. Huwag pong kalimutan mag-follow sa Facebook page natin na Unico Moto 25 Official. Ayan, lagyan nyo lang po ng official. Tapos, kasi yung luma pong account natin na Unico Moto 25, wala na po yun, na-hack na po yun. So, ayan, gumawa po tayo ng bago, which is yung Unico Moto 25 Official. Ayan, lagyan nyo lang po ng official. Tsaka dito po sa YouTube, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe dito. Pati na rin po sa TikTok natin, follow niyo po ako doon para sa mga bagong videos natin na i-upload. So ayan, thank you po palagi sa mga nagko-comment at God bless po palagi. Ingat.